Nag-order na naman tayo ng panibagong UV net kasi nga kailangan natin dito banda kila autumn. Kasi grabe yung singaw ng init dito pag umaga at tanghali. Kaya kailangan talaga natin to kasi mainitin pa naman to si bottom-bottom. Nung unang pagkakalagay ko nga ay pababa, pero binago ko nga kasi mainit nga yung singaw. At ganito na lang pala yung ginawa ko para mas makontrol niya yung init papunta doon kila bottom. Medyo natakpan nga yung ilaw niya pero okay lang din. Maliwanag pa din naman doon sa kusina. Pero sa mga oras na to ay hindi ko pa nga yun nalilipat. Kasi nga naglinis muna ako ng bahay at nung napansin ko na hingal pa din siya, doon ko siya nilipat. Ewan ko dito kay Bottom Autumn kasi siya hingal na hingal pero si Amber hindi naman. Pero anyways, nalipat ko na nga yun at mas okay na at hindi na nga mainit. Yero kasi yung bubong sa kusina kaya grabe yung singaw ng init papunta dito kay Bottom. Sila talaga yung sumasalo ng mga singaw ng init kasi sila yung pinakamalapit. Dahil nga hindi pa nga tapos yung summer natin ay talagang magsasuffer pa tayo sa sobrang init ng panahon. Same size lang din pala yung binili kong UV net katulad before. Wag lang talagang mag-brown out kasi napakainit ng panahon. Grabe nga sa sobrang init ng panahon hindi man lang umulan. Para hindi lang tao yung matuwa kundi yung mga nasa labas din like dogs, cats, at yung mga halaman. Mostly yung mga taong nagtatrabaho talaga na nasa labas. Yung mga construction worker kasi panigurado walang bubong yung kanilang tinatrabahuhan. Kaya sana naman ay umulan naman kahit ilang araw. Yung tipong mainit na nga pero wala pa ding hangin. May isang buwan pa tayong haharapin sa sobrang tindi ng init. Yung tipong 3 ceiling fan lang naman yung kaya before ay okay na sa kanila pero ngayon 7 na kulang pa din. Wala namang UV net before pero okay naman sila. Ngayon may UV net na naiinitan pa din. Hindi ko nga sila mapaliguan lahat kasi nga napakainit ng singaw ng bubong. Kaya papunas-punas na lang talaga sila ngayon. Bago nga pumatak yung alas 10 ay pinupunasan ko sila at pagdating naman ng alas 2 pupunasan ulit. At bago naman sila matulog ay pupunasan ulit para presko bago sila matulog. Buti na lang talaga at nasasanay na itong mga babies magpapunas. Pero dito kay Autumn Bottom, kailangan mo lang talagang maging careful kasi kung mahina ka, Diyos ko, panigurado, masasampal ka talaga ng matitigas niyang paa. Mabigat pala. Sisimu nga kusa na lang dumalapit yan kasi alam niyang napapreskuhan siya pag pinupunasan siya at alam na din talaga niya pag ganun yung ginawa ko kusa nang lalapit yan. At eto namang si Aquarius, alam niyo naman to tamad to mag-exercise. Gusto neto laging nakahiga kaya tingnan niyo naman yung mga paa niya, napakalaki. Mas malaki pa nga sa kamay ko. Ewan ko, isang gabi na lang nung minasdan ko siya sabi ko parang baka naman to. Aso ba to o baka? Mukhang mas malaki pa kasi siya sa malamut. Yung malamut kasi is mas malaki pa sa mga husky pero halos kamukha lang din siya ng mga Siberian husky. Mas malaki lang talaga. Kaya itong si Ate Das ay hindi na natin nilabas kasi nga napakainit sa labas. Buti na lang at naging kampante na siya dito at masaya naman. Mas okay nga na andito siya kasi nakikita niya or magkakasama kami matulog. Kasi nga last time nakita natin siya na hingal, doon nga natin napansin na napakainit nga ng panahon. Mula nga na nandito na siya sa loob ay kalmado na siya at hindi na ganun kahingal. Mas nakakatulog na nga siya ng tanghali compare sa labas. Eto namang si Mama Glitter katamaran lumabas ay talagang dyan pa ako pinahirapan na punasan siya. Dahil wala nga tayong aircon at puro electric fan lang ay kailangan nating punasan ng ating mga babies for their safety. Kaya lagi po tayong mag-iingat sa sobrang init ng panahon. Salamat po!